Good morning. It's biometrics day, and currently it's at 9:15 ng umaga, and si Adam tulog pa siya. So magbablog ako ng very light. Get ready with me. Okay, so let's start. And si Adam natutulog. Wala pa tayong energy kasi umaga pa, tsaka tulog siya. Make sure na yung face nyo ay well hydrated and moisturized. Kung kailan talaga may pictorial, tsaka ako may pimple dyan, tsaka mga eksena. So I'll grab this of Halo Glow. Ilalagay lang ako ng konti dito. Nalagyan pa yung damit ko. Hinahaluan ko yun ng Dior Backstage Foundation. Pag pinaghahalo ko itong dalawang ito, ang ganda ng lapat sa balat ko. So I've been doing that. Sabihin niyo na siya. Pag ni-mix natin. Actually, nag-turtleneck na akong damit kasi mamaya mahirap isuot lang eh. So, pag-mix natin siya. Kita niyo yan, takpan yung tattoo ko. Nalagyan natin siya dito sa baba. Yan. One swipe muna siya dyan. Dito sa kabila. Sa baba. Foundation brush. Blender. Pero mamaya maglalagay ako ng primer dito. Ang attack is no makeup. Ayokong pagdudahan nila yung mukha ko pagdating ko dun. Then, itong milk primer. Lalagay ko siya sa area na dito. Hindi ko alam na bakit kapag palaging may important ganap, lagi na lang may pausbong na pimple. Yun, maliit lang naman siya. Pero okay na yan. So, let's go back to our foundation. Kukuha natin dyan. Dito lang talaga ako nagpo-focus sa outer part ng mukha ko. Kasi itong part na ito, matatakpan naman yun ng brush. Pero pinapadaanan ko din. Ganyan lang. Di ba? Meron pa dyan. Kakainis. So, yung biometrics nga pala is about an appointment from USCIS where they're going to take a picture of you for your green card and employment authorization. Tsaka kukunin nila yung fingerprints mo. Medyo ang tagal nga ng biometrics appointment ko kasi nagpasa kami ng green card application nung 2nd of October. Ngayon lang kami nagkaroon ng appointment, which is December 6. Medyo malayo. Kasi based sa mga nababasa ko online, after nila mag-submit, after a month, meron silang schedule. So, hindi ko na-experience yun. Huwag mong kalimutan ang iyong tenga. Medyo maputi ang tenga ako, hindi ko alam kung bakit. Ayan, ganyan lang. Concealer. Gamit ko ay itong Easy & Co. Ito na tayo maglalagay. Yan. Yan. Tip ng nose. Dito. Tapos dito. Yan na yun. Tapos meron ako natirang konti ditong foundation. Kukunin ko na lang yan. Para mag-blend. Yan, dat ko siya dyan. Tsaka ako binablend yung concealer. Dito sa face lock. Ang appointment ko is 2 p.m. pa naman. Pero since we are here in Bloomington and yung lugar ng USCIS is sa Indianapolis pa. So, sa main city pa talaga. Magda-drive pa si Adam dun. Around an hour, I think. I'm not sure. Sa mga gantong eksena or sa mga picture na kailangan from government, kailangan as much as possible, minimal talaga yung makeup mo. Of course, it's an ID, identification card.
So don't change your face. I mean, don't try to look someone that you're not. Paano kung bigla kang lumabas tapos hindi ka ayos? Tapos kailangan mo pakita yung ID mo. Tapos iba yung tsura mo dun sa ID mo. Nagka-problema ka pa. May mga ganong cases. So try to make yourself natural as possible. Hindi ko alam kung maganda ba yung register sa camera. Pero sa personal na okay naman. Sana okay lang. Next is, I will grab this NARS Soft Matte Concealer. Ito siya. Sobrang full coverage na to. Alam niyo saan ko siya ginagamit? Sa area na to, hindi ko alam kung bakit ako laging may dark dyan pati dito. So, let's try to cover it. Hindi ko naman siya takpan talaga. Like, minimal lang. Ma-lessen. Yun naman, kahit hindi ako nagkukontrol, meron na siya dyan. Pati dito. Next is blush. So, dalawang gagamitin ko. Rare Beauty in the shade Encourage and Beauty Beauty in the shade Beauty. So, bakit dalawang shade? Actually, gusto ko tong Beauty kasi cute ng color niya. Kahit maitim ako, nagagawa niya ng paraan. But, hinahaluan ko siya ng Rare Beauty kasi yung Beauty super drying sa skin. Eh, ito, liquidy siya. Pinaghahalo ko sila para mas maganda. Although magkaiba ng shades, pinaghahalo ko sila. So, ang pag-blend ko is iniikot-ikot ko lang siya dyan ng ganyan. At super intimidating ng unang color. At nakakatakot. Kasi isipin nyo, sobrang dami ng blush. But it is not. Dahil mamaya, magbe-blend na yan. Tapos nilalagay ko na siya dyan, halos sa ilalim ng mata ko. So, ano pang silbi ng concealer? Charot. Tapos yan yung nasa ilang. Kunwari, Rudolph tayo. Kunwari may sipon. Sakto sa weather, malamig. Naglalagay din ako dito sa baba. Sa taas ng kilay, naglalagay din. Yan. Diba? So, kung gusto nyo mamula-mula kayo, huwag na kayo mag-foundation. Gawin yung foundation yung blush nyo. Kinakabahan ako, baka maging glamour naman yung kalabasan. Next is setting the makeup. So, I'll grab this Charlotte Tilbury in the shade medium number 2. Set natin yung under eye. Masyado itong maputi sa akin. Pero kibers sa center lang naman. Okay natin siya dyan. Para hindi na siya mag-move. Hindi ko siya masyadong sinuswipe. More on press talaga. Kung gusto niyo ng long-lasting makeup. Ayan. Next is blush. Akala niyo tapos na ako sa blush kanina. Hindi pa. Ang gagamitin ko is itong Dior Rosy Glow in the shade Rosewood. So, bumila ako ng akma naman sa shade ng balat ko, which is Rosewood. And this has been my favorite. Diba? Kung pwede ko lang siya ilagay sa buong mukha ko, lalagay ko talaga. Next is bronzer. Ang gagamitin ko ay siyempre itong pinananalamin ko. Makeup by Mario Soft Sculpt Bronzer. In the shade medium dark. Hindi ako mahilig ng bronzer dati, pero nung binili ko to ay Zoe. Paglalabas kami ni Adam, tapos kailangan madalian. Ito na lang. Kahit wala ng blush,
Basta naka-bronzer. Sobrang nagko-compliment siya sa balat ko. Hindi ko alam kung inuuto ko yung sarili ko. Nasa inyo na rin yan kung maniniwala kayo sa sinasabi ko. Dito, maglagay ka na dyan. Dito, sabi ko kanina, natural lang. Baka maging glam na tayo neto. Pagdating ko dun, ibang tao na talaga. Sabi yun, burahin po yung makeup. So, yun yung base natin as of now. Wala ako masyadong gagawin sa mata ko. Pero maglalagay ako ng brown Canampular. Cool tone brown gagamitin ko. Iwawash ko lang siya dyan. Washy. Sa crease. Hindi ko naman na masyadong ginagandahan. Pero bakit parang ine-effortan ko talaga. Black and white naman yung picture. Kuha din ako dito sa bronzer. Kung napapansin nyo, hindi talaga pantay yung eyelids ko. Pansin nyo? Ayan. Hindi na rin pala ako mag-wing eyeliner. But, magta-tight line tayo sa taas. Ito yung parang malungkot ko ng mata. Ito yung happy, pink sad. Ito yung pinaka-hindi ko favorite sa lahat. Nakakaiyak kasi. May nangyari ba? Ayoko umartingay. Okay naman. Blend na lang natin siya. Using this very small brush. Wait lang ah. Ayan. So maglagay tayo sa inner tear duct. And putting it. Ito meron ito wala. Naiiyak ako. And then, maglagay tayo dito ng konti. Parang hindi ko siya kinunin. Nandiyan lang siya sa gilid. Wala lang, eksena lang. Wow! Sabi ko kanina, huwag iibahin yung itsura. Pero may mga pa-tricks. Okay na yan. Ayoko na mag-eksena pa. Okay, next is mag-add tayo ng shimmer. Namitin ko to, nabili ko sa Shopee. Kuha na tayo ng slide. Lalagay tayo sa inner tear duct. Pinaka-konti lang. Parang paglam na talaga siya. Tapos sa tip ng nose, lagyan na rin natin. Next is nose contour. Bronzer na lang rin yung gagamitin ko. Hindi naman ako masyadong nagko-contour ng nose. Parang magkaroon siya ng dimension. Kasi alam yung ginagawa ko. Lalagay ako dito sa ilalim ng lips. Wala lang. Pwede dito sa ibabaw. Medyo squid guard na yung boses ko. Ayan, ganyan. Next is kilay. Simula na-discover ko tong dalawa. Lagi ko na silang ginagamit. One is from Strokes and ito is from Bia. Sa Shopee, nabibili ko. Mura lang to. Parang 69 pesos. Ganun. So, uunahin ko si Strokes. Brushin muna natin yung kilay natin. Like so. And fill in the sparse area. So, ang ginagawa ko, pinapahaba ko ng flight yung kilay ko. Yan. Yan. Divine. Tapos, brushin mo lang ng slide. Yan na siya, may kilay na. Especially kung ang picture, syempre front, yan. Kadalasan kasi pag front, mapuputol yung kilay mo. So, habaan mo tayo. Gusto mo, connect mong kampatilya. Tapos, itong Bia. Ito yung pang sa lahatan na siya. Ayan natin siya dyan. Kumbaga, itong Bia yung pinaka-overall. Ayan. So, ito yung before and after. Tapos, gagamitin ko rin to para i-mimic na lumabas yung
Meron akong mole dito eh. At kaso pag nag-foundation tsaka blush powder, nawawala na siya. So, balik natin siya. Hindi nyo rin kita, no? Malit lang kasi siya. So, gagawin ko lang yung kabila. Next is mag-curl tayo ng lashes. So, gamit ko tong Shiseido. Curl lang natin siya ng mabuti. So, make sure yung mga inner parts sobrang naka-curl. Hindi na kasi ako magpo-false lashes. Sana magawa ng paraan ng mascara lang. Ayan, ganyan. Di ba walang nangyari? Hindi ako nabiyayaan ng sobrang habang pilik mata. Pero okay na yung meron kesa sa wala. Tsaka hindi ako sanay yung yung mga lash extensions, hindi ako sanay. So, I prefer fake lashes or mascara na lang. For mascara, I will be using Maybelline Hyper Curl na sobrang tuyot na niya. Pero alam niyo, kung ano yung tuyot, yun yung nag-work. Hindi ko alam kung bakit. Sa akin lang naman yun. So, ang ginagawa ko is yung roots. Parang ito na yung nag-a-act as hairspray ng lashes ko. Actually, ginagamit ko rin sa kilay ko. Para nakaganyan siya. Yan. Ganyan. Siyempre, papatungan natin yan ng Maybelline The Falsies Lash Lift. Ito, medyo liquid siya. Ito nilalagay ko sa tip. Ay, meron na siya kahit pa paano. O, diba? Meron naman. Kita niyo yan. Ayan, ganyan. So, malapit natin matapos. For the lips, I'm going to use this Rare Beauty lip liner in the shade Kind Words. Alam nyo, kaya ako to gustong-gusto kasi kakulay niya yung lips ko. Actually, parang natural lang siya talaga. So, overlay natin ng slight. Kita nyo ba? Yan. And then, Bare & Bliss lipstick in the shade Sassy Season. Gustong gusto ko to. Ganda ng shade. Using a lip brush, blend lang natin sila together. Mag-powder lang tayo ng slight dito sa part na to. Para medyo nakat ang ating cheekbones. Grabe na yan. Parang cut na cut naman pala. Dito din sa kabila. At ito ang pinaka-overall powder ko sa buong mukha. This is an Hourglass Ambient Light Powder in the shade Dim Light. Ang ginagawa ko, ganyan pa lang siya. Ganyan siya. Tapos sa buong mukha. Sobrang natural ng powder na ito. Para siyang may magic. Oh, diba? Pangmalakasang setting spray. I'm going to use this Urban Decay All-Nighter. Para nahulas tayo. Ganun. And this is the finished look. Update ko kay mamaya kasi aayusin ko tong hair ko. So, I'll be back. So, here's the final look. Yan. Ganyan yung hair ko. Divine. Ako lang, but better. Taray!
And here's the outfit. Yarn. Brown tayo for today. Ganun. So, let's go to USCIS! Yes, let's go! I forget what all was up in this area. Hey guys, so we are currently at the elevator Yes. for the USCIS biometric. We got the curtains hanging up. Yep, this is a weird elevator. You don't like it? No. Biometrics done. Yay! It took like 15 minutes only. Yes. And it's so easy. And then I'm not sure if I like my picture. Ganda yung mukha ko. Hindi ko alam. Ganon yung nangiti ko. Parang di ako masaya. You're funny. Hey guys, so story time about my biometrics appointment last December 6th, 2023. So we went to Indianapolis, Indiana, sa pinaka main city. Doon yung appointment ko. So from Bloomington, we drove like an hour and a half to be there. Yung appointment ko is 2 p.m. and we got there around 1 p.m. So we have plenty of time. We ate lunch and then meron dun parang tower siya, mataas siyang story tower. So, sinama ko si Adam. Pagpasok mo dun, may guard. And then, sinabi niya, anong gagawin nyo? Ganyan. Sabi ko, for my biometrics appointment for USCIS. Pagdating namin doon, may mga tao na sa gilid. But before you get there, merong security. So, I was wearing a turtleneck and a pants and a boots. So, isa-isa lang muna ang pasok. Bawal kasi magsabay kasi nga meron sila yung detector, metal detector. So, si Adam muna na nakapasok siya. And then ako yung sunod. Lagay ko yung bag ko, pati yung phone. And then, sinabi nung guard na tanggalin ko yung shoes ko kasi naka-boots ako. So, for their security. So, tinanggal ko yung boots ko, nilagay ko din dun sa checker nila. Papatanggal rin pala sa inyo yung belt, kung may belt kayong suot. And then, pagpasok ko dun sa loob, tumunog yung metal detector. Sabi nung isang guard dun, oh, it's the hair clip. E di sabi naman ng isang guard, balik daw ako. Tapos pinatanggal yung hair clip ko. Medyo ang bagal kong tinanggal yung hair clip ko kasi nga, iniisip ko, nakaset nga yung buhok ko, ayoko na siyang galaw-galawin. E di wala akong no choice, tinanggal, lapag. Tapos pumasok ulit ako. E di wala nang tumunog. Kinuha ko ulit yung hair clip ko. Tapos, inipit ko lang mabilisan. Nung nakapasok na kami, meron na doon mga tao. Bago ako mag-proceed doon, nag-CR muna ako kasi nag-ayos-ayos muna. Malay mo, oily na, or yung hair, may tutsang, ganyan. Hindi, nag-CR muna ako. After nun, 2 p.m., nag-start na yung lalaki. Sabi niya, okay guys, I believe you have an appointment for 2 p.m. Please fall in line. Hindi, nag-line na kami. Make sure na yung papers na dala nyo yung inyong passport and yung appointment letter galing sa kanila. 2 pages yon. Yung isa yung may barcode. And then, yung isang papel is yung fill upan ninyo. Doon yung first name, middle name, everything. Ando doon. Height and weight, kulay ng buhok, kulay ng mata, lahat ng info na pwede nyong sagutan nando doon. Yung iba kasi, yung nag-check na yung lalaki, yung mga papers nila, tinanong, may I see your papers? And then, pinakita nila, walang sagot. Niya, sagutin mo muna sa gilid, ganyan, bibigyan kita ng ballpen. Okay, mag-alala, maraming doon. Marami silang pen,
bibigyan nila kayo ng time para mag-fill out. Pero it's better na pupunta kayo doon, prepared kayo, syempre, di ba? Ayun na, chinek ng babae, iniskan niya, ganyan, tatak, and then, wait lang ako ng saglit. When it's my turn, umpo ko sa corner. And ganyan. Lalaki na nag-assist sa akin. Una is pipicturan. So, ang weird nga kasi yung camera wala sa harap. Hindi siya naka-front. Andito siya sa gilid. So, ay ko, hala pa na, baka ganun yung picture ko. So, ang ginawa ko, sabi niya, pipicturan na. Marap ako dun sa camera, syempre. Hinarap ko na lang yung ulo kong ganyan. Tapos sabi niya, smile. Tapos tatanungin ka kung okay ka na dun sa picture mo. So, ako, sinabi ko na lang na okay na ako. Kahit hindi ako sure na okay ako sa picture ko. Anyways, after nun, fingerprints na. So, una is, itong 4. Ididiin niya, ganyan. Siya na lang rin ang magpe-press nun. Payo ko lang sa inyo, guys. Huwag kayo magha-hand cream before your fingerprint scanning. Kasi, hindi siya okay. Hindi siya nare-read. So, tinanong pa niya ako. Sabi niya, did you put any lotion or hand cream? Sabi ko, yes. And then, he said, oh, it is really good for the skin. But for this machine, it is not. I'm going to put alcohol on your hands. Tapos, ayun, nag-hand sanitizer pa ako, ganyan. Tapos, ayun, tsaka lang na-read. Iisa-isahin yan. Una, 4, ganyan. Tapos, pointy, middle finger, ring finger, and then yung pinky, and then thumb. Tapos yung kabila naman. Ganun lang. And then after nun, tapos na. Actually, lahat yon parang in less than 15 minutes. And then after nun, umuwi na kami kaagad. And that's it. That's my biometrics appointment. So, I'll keep you guys posted and see you on my next video.